Okay, ganon kalala yung connecting rod niya mga kabro. Napakaingay. Kaya ngayon dadalhin na natin sa machine shop para palitan na natin ng connecting rod at dalawang sigunyal bearing. Let's go! A few moments later. Okay mga sir, mga kabro, na papalitan na natin mga kabro ng connecting rod. Itong sigunyal at napapalitan na rin natin ng dalawang sigunyal bearing. Ayan, so naisalpak ko na dito mga bro, na-assemble ko na rin yung transmission. Ayan, bago na yung connecting rod nito mga kabro. Tapos dalawang sigunyal bearing. Yan, smooth. At dito sa transmission mga bro, naisalpak ko na rin. Okay na. Yan, free wheel. Free wheel kapag naka-neutral. At titignan nyo tong kickstarter gear mga kabro. Free wheel din yan. Hindi siya mismo sumasayad dun sa kickstarter gear. Tignan nyo, nakaangat siya. Okay, hindi siya sumasayad. Tapos, sasayad lang yan mga kabro mamaya kung i-kick mo. Yan, paikutin natin yung axle ng kick. Yan, nakita nyo? Ganon siya gumagana mga bro yung kickstarter gear. Kapag kinikik mo, umaangat yung kickstarter gear sa ilalim, tapos kakagat na siya mga kabro doon sa kickstarter gear sa ibabaw para mapaikot niya yung clutch housing at sigunyal. Yan. Okay mga bro. So, ito yung nagpalitan natin ng connecting rod at connecting rod pin. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalala yung nangyari dito. Yan. Ito na siya mga bro, napakalalim ng kanal. At napakagaspang mga kabro. Tapos ito din mga kabro yung connecting rod. Yan, napakagaspang mga bro. Sigurado yung needle bearing nito sa loob ay wasak-wasak na kaya hindi na naibigay nung nag-align. Yan, durog-durog. At ito din yung dalawang sigunyal bearing na nagpalitan. Okay. Yan. So, simbolin na natin to mga bro. At takpan na natin. Tapos, ipakita ko na lang sa inyo mamaya kapag nabuo na. At try nating paandarin ng hindi nakakabit sa kanyang chassis. Yan. Okay, let's go mga bro. One eternity later. Okay, nabuo ko na mga kabro yung makina ng Shogun. So, dito lang, papakita ko lang sa inyo to. Itong decompression release niya dati. Nung binuksan ko tong makina, itong decompression release niya nakalaylay na ganyan. Ganyan yung itsura niya, laylay. Hindi siya bumabalik na kagaya nito. Yan, ngayon okay na. Inayos na natin mga kabro. Yan. Bumabalik na, dati laylay lang. Okay, takpan na natin to. Tapos try na natin pandarin na hindi nakasalpak sa chassis. Yan. Yan. Pandarin na natin mga kabro. Try na natin pandarin. Paandarin na natin na wala sa chassis. Nahawa mo nga po. Okay. Yun mga bro, masira na yung battery ko sa ulo niya. Sa ulo. Baba, Brad. Tapos natin yung idle. Testing. Brad, ikaw nga magkwan. Hindi naman magalaw yun eh. Positive dito ah. Oo. Oh my God!
Sapa, sapa, sapa. Pino na. Okay, tapos na mga kabro. Napandar na po natin. Naka-play ba, Bak? Kala ko hindi naka-play eh. Ayos. Okay, tapos na po mga kabro. Itong makina po ng Tiga Alcala Pangasinan. Yan, ito po yung nangyari sa kanyang piston. Ito yung nangyari sa piston niya dati. Nakita nyo naman yung connecting rod tsaka yung connecting rod pin. Napakalala ng pudpod. At ito naman yung kanyang piston mga kabro. Oh. Wala na yung dito banda. Putol na, napudpod na. Hindi ko alam kung saan na pumunta yung piston ring na yon. Oh, gas mga bro. Di bale, goods na tong motor ni boss from Alcala Pangasinan. Yan, goods na, napandar na natin nang wala sa chassis. At gumamit lang tayo ng 4-pin CDI at saka ignition coil. Siyempre, battery. Yan, shoutout kay John Michael Tulabot. Yun, bagong balikbayan yan mga bro, galing Bahrain. Baka naman. Oh. Andyan din yung nagpalitan ng connecting rod. Yan, okay mga bro, hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na vlog natin, tapos na natin itong project natin na from Alcala Pangasinan yung hinatid noong nakarang araw pa, nung Lunes. Nung Lunes hinatid to, kaya lang siyempre inuna natin yung mga naka-schedule na naunang nagpa-schedule. At isinunod natin to ngayong walang naka-schedule. Yan. Goods na. Maraming salamat sa inyong panonood mga bro. Pagpalain kayo ng Panginoon.